Grabe, no? And again, ito po ay galing sa inyong sariling pera, hindi po government funds to, Congressman, ano? Opo. At actually, pati yung staff ng Kongreso ay binigyan na rin namin ng tig-isang Noche Buena pa. Usapin natin si Representative Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Congressman, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, sir. Mabuti po. Opo, gusto ko lang mainggit uli, ano? Na-distribute nyo na po ba lahat yung 250,000 Noche Buena packs ninyo dyan? Lumampas po ng konti. Dami po kasing humahabol. Ganun po. Gaano po ang nadagdag? Baka mga 275,000. Grabe, no? And again, ito po ay galing sa inyong sariling pera, hindi po government funds to, Congressman, ano? Opo. At actually, pati yung staff ng Kongreso ay binigyan na rin namin ng tig-isang Noche Buena pack. Lahat ng staff? Opo, parang ngayon lang po may nagbigay sa kanila ng pamaskot. Ganun po ba? Well, anyway, sigurado masaya sila na nandiyan kayo at namigay kayo ng regalo sa kanila. Congressman, apuntahan po natin yung pinakamainit ring balita ngayon, yung tungkol sa pagkamatay ni Undersecretary Cathy Cabral. Anong nabalitaan niyo po ba ito? Ano ang naging reaction po niyo, Congressman? Nalungkot po ako, hindi dahil lamang ito ay isang individual na may pamilya, kung hindi din dahil maraming importanteng impormasyon alam niya. At at least yung kanyang files ay nandyan pa. At sana pwedeng isapubliko ito para malaman ng taong bayan sino talaga ang nagpapondo ng mga proyekto sa DPWH budget. Opo. Kailan po kayo huling nagkausap ni Yusek Cabral, Congressman? Actually, matagal na po dahil hindi na din siya pupunta sa mga hearings sa Kongreso. Pero ang files na ibinigay niya noong September 4 ay nasa akin, at para maintindihan ko yung files na ibinigay niya sa akin, may isang taong malapit sa kanya na nagbibigay din sa akin ng impormasyon mula sa kanya. At nanghihinayang din ako dahil pagkatapos ng Pasko, actually dapat magkita kami para may iba pang files daw at iba pang impormasyon na sinabi niya nais niyang ibahagi sa akin, dahil I think si Yusek Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. At for whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. And if I may just say, nangihinayang ako na hindi siya ang ginawang state witness, dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako noong November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. So ang sinasabi po ninyo, may i-correct niyo po ako kung mali, na maling tao ang ginawang state witness? Hindi ko naman po sinasabing hindi dapat ginawang state witness yung mga witness ngayon. Pero I think opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon.
alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot, kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Did you officially tell the ICI na gawin pong o i-consider na state witness si Yusek Cabral? Opo, nung nandun ako sa kanilang opisina, sinabi pa nga din nila na oo, siya nga ay mas marami pang alam kaysa kay Bernardo at baka kahit kay Bonoan. Dahil kilala din siyang very matalino, edukado, may mga PhD at yung mga data niya, lahat nakasulat. Kaya ang daming may itutulong niya sana sa investigasyon. Opo. At ay parang call to action na rin sa gobyerno dahil ngayon may mga tao pa na galing sa kanyang opisina o galing sa DPWH na marami ding alam na sana protektahan natin. At kung gusto natin malaman ang katotohanan, dapat natin protektahan lahat ng mga witness mula sa DPWH. Can you specifically mention names po? Yung file na binigay niya sa akin ay may column ng mga nag-encode ng bawat line item. Kaya baka ang kanyang staff kasama yung mga pangalan na mga encoders ay pwedeng protektahan ng estado. Yung isa din sa kanyang opisina na nag-set ng aming meeting ay sa aking pagkakaalam nandun pa si then Director Alex Bote ng Planning Services ng DPWH. So sa tingin nyo, ito si Alex ay importanteng tao na dapat protektahan ng estado? Kasama ng buong opisina ng Planning Services ng DPWH kasi kahit hindi ikaw yung nag-isip, kung ikaw naman yung nag-encode, marami ka din siguro mabahagi. At the very least, ang assumption ko, nasa kanila pa yung files na may kopya din po ako mula sa opisina ni Yusek Cabral kasi nasa mga computer lang naman nila yon. Opo. Yung po bang files na binabanggit nyo na to ay the same files na nakuha ninyo nung yung pinakita nating video. May video pa ba kayo dyan? Ito yung video Actually, ikaw yung unang nag-break nitong video at November pa, pinag-uusapan natin to kasi may ibang mga nagsasabi, bakit ngayon lang natin to binabahagi? Noon ko pa sinasabi tong kahalagahan ng mga files ni Yusek Cabral pero noon kasi hindi siya masyadong sikat. Opo. Nakakahirap sana noon pinag-usapan natin to, pinoteksyonan na natin sana lahat ng mga may ganitong files. Pero yes, these are the files and the files were given to me in the office of Yusek Cabral with Secretary Vince Dizon on the phone to tell Yusek Cabral na ibigay ang mga files na ito. At ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Vince na dahil sa kanyang push for transparency, pinayagan na ibigay ang mga files na ito sa akin. Yung binanggit nyo kanina na kung meron mang dapat ding naging state witness ay si Yusek Cathy Cabral, bakit? Gaano ba ka-importante yung mga nalalaman niya? Gaano katataas na mga tao pa ba yung kaya niyang ituro na meron siyang kabatiran sa mga kasalanan ng mga taong yun? Unang-una po, ang files na nakuha ko, nakalagay po lahat ng mga DPWH projects sa buong bansa. At para sa bawat proyekto, nakalagay sino ang nagpapondo. At kasama po dito, congressman, senator, pati ang mga nasa ehekutibo. At nabanggit ko naman na din po na hindi lang po yung mga taga-DPWH, pati po mga sekretarya at undersecretary ng ibang mga ahensya ay may mga DPWH budget insertions para sa mga flood control projects. Medyo pasensya na kayo ha. Medyo natutuliro ako doon. Paano ang ibang cabinet members, ibang undersecretaries ng ibang department ay merong insertion sa DPWH o
nagpapaproject sa DPWH? Opo, walang kinalaman ang ibang mga taong nakalista sa mga files ni Yusek Cabral sa DPWH projects of flood control. Pero nandoon nakasulat na proponent ng proyekto ng DPWH ang mga taong ito. At ang maaaring isipin ng taong bayan ay yung mga flood control projects ginawang parang bonus o compensation sa mga kawani ng gobyerno kasi siguro kung investigahan natin ang mga flood control projects na ito, meron mga mismo yung mga contractor na ngayon iniimbestigahan ng PCI at ng ombudsman ang gumawa ng mga proyekto na ayon sa files ni Yusek Cabral 1 year before ay prinopose ng mga mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi lang po dapat yung contractor yung investigahan. Dapat i-check sa bawat isang proyekto sino ang nagpapondo at lalabas po doon sa files na kasama din po mga kawani ng gobyerno na walang kinalaman naman sa DPWH. Okay, so may congressman, may secretary, pati sa ibang department, undersecretary, pati sa ibang department. Sino pa? Mga senador, may mga senador, I'm sure, opo, sa listahan niya. At actually, Katunying, ikaw naman yung nag-break ng balita na may listahan ng insertions ng mga senators, di ba? Opo. At hindi lang man po sa DPWH may insertion, pati din po sa BICAM, di ba? May Opo. list of it. Lahat ito ay magandang investigahan sana, pero ang lumalabas, hindi nila nilalabas ang mga listahan ng mga insertion sa publiko. Baka dahil pag lumabas ito, hindi lang isa ang matatamaan. Baka buong Kongreso at Senado at Ehekutibo ay matatamaan kung lumabas ang mga listahan. Sa Senado po, meron po bang senador na walang insertion? Sa listahan sa file, according to the files of Undersecretary Cabral? Sa aking pag-aaral ng listahan, wala akong alam na wala. So lahat ng senador ayon o base sa files ni Yusek Cabral ay may insertion. Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga senador pero ayon sa aking pagkakaalala sa kanyang files na may kopya po ako dito sa aking laptop, wala po akong maalalang hindi kasama sa listahan. Ito po ay anong period po, Secretary? Secretary, Congressman? I'm referring to the 2025 budget. 2025 budget. So, pasensya na kayo, I have to ask this. Ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya, hindi niya alam ang mga ito, pero kinukumpirma ko po na lahat ng titingnan ko ay nandyan sa listahan. Sa listahan ko po, meron akong sariling listahan. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo na ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 billion ang kanyang insertion sa 2025 budget. Yung listahan niyo po na meron din po akong kopya mula sa iba namang source ay yung BICAM, I think, insertions, di ba po? Kaya ang nasa BICAM na insertions ng senators ay mga nasa 120 billion pesos sa 2025 DPWH budget. Maka, on average, maka 5 to 6 billion per senator. At sa NEP naman, baka mga average of 1 billion lang per senator. Pero kung ano po yung average, yung mami ko ay mas mababa po dahil hindi naman siya nagre-request pero parang compensation ang lumalabas
ang mga insertions na to dahil kahit naman hindi ka eksperto sa flood control, pinapapili ka pa ng lugar kung saan papondo ng flood control project. Kaya parang naging normal na kung ikaw ay kawani ng gobyerno, may flood control insertion ka. Opo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako'y natutuwa na kahit na nanay niyo po ang pinag-uusapan natin dito, ay hindi po kayo nagsabi na o nag-decline na sumagot. Instead ay sinabi niyong oo, kasama ang inyong ina sa may insertion po. O kasi sa tingin ko, balang araw, lalabas din lahat ng mga files na ito kasi marami naman po may mga kopya sa loob ng gobyerno at ako nga po ay concerned para sa kanila dahil ang daming mga ayaw naman na lumabas ang files na to. Pero kung may dosenang tao na may kopya, hindi naman mapipigilan na balang araw lalabas po lahat ito. Opo, gaano po kadelikado at kaimportante on the other hand na lumabas po o isa publiko ang files na inyo pong tinutukoy? Well, I think kung tayo ay tapat na gusto natin ng comprehensive investigations sa flood control projects, kailangan itong ilabas. At kung hindi ito nilalabas, ang implikasyon ay pinipili lang pala sino ang iniimbestigahan. Kaya napaka-importanteng ilabas ang mga files na ito. Pero gaano naman to kadelikado pag ang pag-uusapan ay yung mga tao po na involved po o nandun sa files? I think nakakagulat sa taong bayan na lumabas ang mga files na ito. At if you mean delikado para sa Para sa kanila, sa reputasyon nila, sa proponent. Actually, I was thinking delikado para sa mga staff ng DPWH kasi maraming spekulasyon bakit pumanaw si dating Yusek Cabral at ang consensus naman ay hindi naman siya pinatay. Pero baka masasabi natin kahit hindi siya pinatay, maraming may gustong mamatay siya at makinabang kapag ang mga may impormasyon ay hindi na pwedeng tumistigo. At ako ay natatakot para sa safety ng mga staff sa planning services ng DPWH kasi ayaw nga ng marami na luwabas ang mga files na ito. Pero para naman po sa mga proponent sa listahan, maraming mga careers ang maapektuhan pag lumabas ito. At kaya din ako nanawagan na dapat ang DPWH ang maglabas nito officially kasi ayoko naman ako yung masisi pag may mga maapektuhan dito at baka pati ang health and safety nila ay makakompromise. Ayokong isipin po baka may mga tao na emotionally ma-affect pag lumabas ito. Congressman, yung po bang files na yan, paano nyo siya tinitingnan? Ito po ba ay katotohanan o baka naman may mga nakalagay dyan na hindi naman totoo, inilagay lang niya just for the sake of writing it down o baka naman meron din siyang intensyon in the future na meron pong ilagay na tao dyan, pangalan, pero wala naman talagang kinalaman? Ang files na ito, naniniwala po ako ay totoo dahil ito naman ay internal at hindi naman inihanda para ibigay sa akin. Ang files ay para sa kanilang internal na gamit. At maraming mga notes tulad ng SMB, parang nakalagay doon, ito ay ni-refer ni SMB o may actually column nga para sa internal notes na in-encode eh. Kaya ang isa naman na pwedeng linawin ay baka hindi naman talaga yung taong nakapangalan ang nagbigay, pero baka nirelay lang sa taong yun. Kasi yun nga yung sabi ng nanay ko sa akin, never naman niya kinausap si Yusek Cabral tungkol sa project. Kaya baka pwedeng ipaliwanag paano nakapasok ng mga project na yan sa mga listahang ito kung may mga kumakausap kay Yusek Cabral on behalf of other people. At baka lalabas naman din itong lahat
pag balang araw lumabas ang mga files na ito. Meron po bang laman yung files na ang reference ay hindi lang 2025, say 2022 o kaya earlier? Opo, may mga nakita din akong files si Yusek Cabral every year. At para gumawa ng budget kasi, kailangan talaga ng ganitong klaseng mga files. Hindi naman lang po lahat handwritten files, di ba? Opo. May mga Excel spreadsheet lahat. At nandun po sa kanyang opisina at nakita ko din po ang files stretching back many years. Pero binigay po ba niya sa inyo yung files say nung panahon ni Pangulong Duterte o yung umpisa ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, 2023? Hindi po yung many years back. Pero yung earlier years po ng 19th Congress, meron din akong certain data about it. At ang masasabi ko ay mas maganda kung ang DPWH mismo ang magsa publiko ng lahat ng mga available files nila. Pero hindi po ba fair din na sabihin na kung ilalabas man yung file na to ng 2025, ilabas na rin pati yung iba pang mga files na ang pinag-uusapan ay insertion o ng mga proponents na kung sino-sino? Kaya po gusto ko sana ang DPWH ang maglabas dahil kung ako, baka hindi full picture, di ba? Mas maganda kung maglabas as much as possible na para fair naman na hindi lang yung malaking budget sa recent years ang makikita natin. At sa 2025 naman, pinakamalaki ang budget. Ang 2024 din malaki. Nagkataon kasi na lumaki ang DPWH budget. Pero tama po kayo na magandang ilabas ang lahat. Actually, Katunying, if I can also share one thing. Go ahead pa. Over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nanawagan na ilabas ko na lang ang files. At unang-una, ipinakita ko na po ito sa ICI at sa Ombudsman. At nananawagan ako na ang DPWH ang maglabas nito sa publiko. Pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan na ako ang maglabas, Opo. pwede ko ilabas sa inyong show ang insertions niya. Sige po. Sino po ba yung nagre-request na yan na ilabas yung listahan? Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sige po, go ahead po. Meron po ba siyang insertion? Opo, kasi ang mga party list ay may tig 150 million pesos na insertion Opo. taon-taon sa DPWH budget. At sa kadalasan, para sa mga barangay requested projects tulad ng mga multipurpose buildings o kung ano ang mga nakikita ko na insertion ng mga party list. Pero nakasulat dito ng Bicol Saro Party List ay 150 million pesos construction of road sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At ang contractor na gumagawa ng 150 million pesos roads na ito ay si Bicol Gold Rock na nagkataon ang contractor din ng karamihan ng mga ganitong klaseng mga road projects sa lugar na yon sa Camarines Sur. Kaya sinasabi ko lang din po ito para may sample si Congressman Redon ng listahan ito dahil ang punto ko ay bawat isa sa mga representante sa Kongreso ay may insertion na nakasulat po doon ang proponent at pwede ni Congressman Redon i-check ang files ng kanilang party list at maaari niyang i-confirma na ito nga ang insertion ng Bicol Saro Party List. Isa lang pong project yan, Kong? Dalawa po na tig 75 million at parang 73 point something million yung winning price. Kaya parang wala pang 3% ang ibinaba ng
mga proyektong ito at parehong kontraktor ang nanalo sa bidding. Kaya baka pwede nating tingnan bakit sa lugar na ito, puro na lang parehong kontraktor ang nananalo at kung may kinalaman sana ang kontraktor na ito sa proponent. Yun po ay halimbawa bakit mahalaga ang listahan ito. Kasi basically, pwede nating tignan ang mga arrangements ng bawat proponent sa mga kontraktor. Para po kay Congressman Terry Ridon, kung nakikinig siya, you can call us para po masagot nyo yung binanggit ni Congressman Leviste. Pero Congressman, 150 lang po ba talaga yung kay sa Bicol Saro for 2025? Opo, kasi yan ang standard sa Kongreso Walang na extra, bawat walang extra. may 150. May bilyon-bilyon pang iba sa lugar na yon na hindi ko alam kung sila din ay may kinalaman doon. Kasi ang itinutukoy ko ay yung mismong nakapangalan sa Bicol Saro party list. At bawat party list po na may insertion ay naka-indicate din dito na ito din po ang panawagan din ni Congressman Toby Chanco sa Kongreso na malaman dapat ng publiko ano yung insertion ng party list kasi sinasabi nga niya may mga party list na bilyon-bilyon ang insertion pero ang nakita lang natin sino yung district representative, hindi sino yung party list na nag-insert ng project. Pati party list. Okay. Last question ko po. Sino po ang pinakamakikinabang sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Sa inyong tingin? Yung pinakamaraming insertion. And according to the files, ay sino po? Hindi naman po pangalan ang pinakamalaki dito. Pero baka kung buhay si Yusek Cabral, pwede niyang ipaliwanag sino ang nasa likod ng mga certain pangalan na ito. For example, last time, sir, on your show, I mentioned may Senti 20 list si Yusek Cabral na 20 billion ang halaga sa isang pangalan. Apa. At dahil nandoon ang ilang mga proyekto sa aking distrito ni Congressman Edwin Garjola, maitukoy ko na yung buong Senti 20 list ay kay Congressman Garjola kasi nung ni-research ko naman yung ibang mga project doon, puro mga Garjola-linked companies pala. So yung example na yun, isang proponent, 20 billion. At may iba namang mga list dito na ganoong kalaki din ang halaga. Kaya tens of billions ang pinag-uusapan natin para sa mga pinakamalalaking mga sublist. Pero sana pwedeng ipaliwanag sino ang taong nasa loob ng bawat isa sa mga sublist na ito. Okay. Congressman, thank you po sa pagkakataon at sa pagtitiwala na kami makausap niyo ngayong umaga. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Si Congressman Leandro Leviste ng Batangas 1st District.